Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Patuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Dito sa may Northern Luzon, meron pa rin tayong northeast monsoon or amihan na siyang umihip at nagdadala ng may kalamigang panahon doon at mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Over the eastern side of Luzon, nandyan yung shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na amihan at mainit na easterlies o yung hangin galing sa silangan. Plus, kitang-kita dito sa ating latest satellite animation, itong mga kulay dilaw at mga kulay pula na equivalent po sa malalakas na mga paulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang panlugar sa Palawan and Visayas. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone. Ito yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kaya ngayon pa lamang po, binabalaan na natin sila sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa doon. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, walang nakapalibot po na low pressure area o bagyo na papasok ng ating PAR sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. Ngayong araw, asahan nga po yung makulimlim na panahon over the northern and eastern portion of Luzon dahil sa amihan at sa shear line. Asahan yung kalat-kalat na ulan and isolated thunderstorms over Isabela, pababa ng Aurora, Quezon and Camarines provinces. Kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay dahil po yan sa shear line. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley plus malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, asahan yung mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at makulimlim na panahon din dahil naman yan sa northeast monsoon or amihan. Ang natitirang bahagi ng Cordillera Region, dito rin po sa may Ilocos Region, asahan yung epekto ng amihan kaya asahan din po yung pagbaba ng temperatura habang ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, generally bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan at pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, madalas makulimlim dito sa may parting Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Bicol Region at halos buong Mimaropa na siyang sasamahan din po ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 24 hanggang 32 degrees habang sa malaking bahagi ng Northern Luzon, kapansin-pansin po ang pagbaba ng temperatura hanggang sa tanghali kung saan hindi naman hihigit sa 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at halos buong Visayas, magdala rin po ng payong at mag-ingat sa mga baha at landslides dahil magpapatuloy ang mga paulan, dulot po yan ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Pinakaulanin po ngayong umaga ang Eastern Visayas and Central Visayas, then pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mataas na rin ang tsansa ng ulan dito sa may Negros Island Region at halos buong Palawan. Apektado na rin po ang Panay Island pagsapit ng hapon hanggang sa gabi ng mga pag-uulan. Temperature natin sa Metro Cebu 26 hanggang 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya kahapon ng hapon, magpapatuloy po ang mga malalakas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dulot yan ng ITCZ. Mag-ingat po sa mga banta ng baha sa mga low-lying areas at yung sa mabulubundukin na lugar, mataas ang tsansa po ng mga pagguho ng lupa. Kaya lagi magantabay sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Temperature natin sa malaking bahagi po ng Mindanao, asahan yung bahagyang pagbaba ng temperatura at hindi naman hihigit sa 31 degrees Celsius. Dahil sa malakas na ihip ng hanging amihan, meron po tayong gale warning or matataas naman ng mga alon dito po sa may Northern Luzon hanggang 5 metro sa mga baybayin po ng Batanes, pababa ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang baybayin ng La Union at western coast of Pangasinan. Delikado ang mga pag-alon nito lalo na sa mga small sea vessels kaya posibleng pagbawalan po kayo na pumalaot. Ang natitirang baybayin ng Luzon, magiging maalon din po hanggang 4 na metro at minsan 1.5 metro. Ang Visayas and Mindanao in general po, kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon, maliban na lamang kapag may mga thunderstorms. At para naman sa ating T-Day weather forecast, bukas, December 9, asahan pa rin ang paglakas ng northeast monsoon dito sa may Northern Luzon at posibleng umakyat or bumaba pa dito sa may parting Central Luzon. Yung cooler weather, asahan po natin, meron ding chance ng mga light to moderate rain sa Cagayan Valley and Cordillera Region. Habang yung shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig at mainit na hangin ay magdadala pa rin ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Minsan malalakas po na ulan ito sa bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon hanggang dito sa may Visayas at pinakamaapektuhan itong Bicol Region, Samar Provinces, Quezon, Aurora at mga kalapit pa na lugar kabilang ng Rizal at dito rin po sa may Mindoro Provinces as well as Laguna kaya mag-ingat din po sa banta ng baha at landslides.
At para naman sa araw ng Tuesday and Wednesday, magpapatuloy ang shear line at amihan. Bahagyang aakyat po yung shear line natin. So pinakamaapektuhan itong areas pa rin po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, pababa ng Aurora in Quezon Province. Asahan din yung mataas na tsansa ng ulan dito sa natitirang bahagi po ng Northern Luzon, lalo na sa may area ng Cagayan, Batanes, Apayao and Kalinga dahil naman sa northeast monsoon. So make sure po na meron tayong dalang payong at ang natitirang bahagi ng bansa, Southern Luzon down to Mindanao, simula po sa Tuesday hanggang onwards ay meron na lamang mga isolated rain showers or thunderstorms, pero mas madalas pa rin dito sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao. Sunrise pa rin natin ay 6:09 a.m., sunset 5:27 p.m.